Ito guys, chatting tayo. Nandito pala ako sa aking lungga. Si Bibi Gandang Hari, 'di ba kapatid siya ni Robin Padilla. At nananawagan siya kay Kiko Pangilinan about sa lowering the age of the younger people or the teenager criminal to lowering to the 10, just like what his or her brother said, Robin Padilla. But she disagree with this or he disagree with this and opposing this. So that's when nanawagan siya kay Sharon Cunita ay kay Kiko Pangilinan, which is the couple. May nagtanong kasi sa akin na agree ba daw ako sa sinabi ni Robin Padilla at ni Bibi Gandang Hari sa mga opinion o sa mga gusto nila. This is not opinion by Robin because he is a senator. So this is, he's trying really to change this law. So this is not opinion by him. This is just opinion for Bibi Gandang Hari to Kiko Pangilinan. Hindi, sabi nga niya, hindi siya kumakampi kay Robin just because he is his brother. So, bali sa kanya talagang katotohanan lang. What is the real talk? At marami talaga siyang points. So, ngayon, ang nagtanong sa akin kung agree ba daw ako sa dalawa. Ang sabi ko, yes, agree ako sa kanila kasi mas may maganda silang point or katotohanan sa life natin, sa sitwasyon. Lalo na ngayon sa mga younger people, new generation, the younger people, talking about the growing kids and the big kids. They call it young woman and young man. So, now, agree talaga ako sa kanila na yung mga criminal na mga bata, as in hinos na gumawa ng krimen, talagang paparusahan. Kaya na pag i-reduce ang ganitong laws to a 10-year-old, it doesn't mean nga lahat na mga kriminal na mga nagagawa nila ay diretso ng parusahan. Ang sinabi lang ni Bibi Gandang Hari na para may takot ang mga bata na hindi na talaga sila gumawa ng karumal-dumal na mga krimen. Ngayon, hindi naman just because you are 11 years old, 12 years old, 13 years old, 14, 15, 16, 17, gumawa ka ng karumal-dumal, pipresuhin ka agad. Hindi. Depende kasi yan kung anong mga kasalanan nga nagawa sa teenager na yan. Itong nangyari kasi sa shooting, it's karumal-dumal. 3 biktima na mga bata rin, maraming nasa ICU, critical condition nga pag siguro gagaling itong mga nasugatan ay disability din ang diretso niyan. Ang daming naapektuhan. So this is included as a karumal-dumal. So dapat lang talaga itong kabataan na ito, dalawang kabataan na ito ay hahatulan ng tamang sentensya, which is murderer. This is the highest crime that they're committed as a young people. So they had to put them in the prison. Now, ngayon, kung sila naman ay 10 years old, ibaba sa 10 years old, diba? Ito na yung pinag-arguhan ni Kiko o kay Robin. Kung ibaba sa 10 years old, hindi naman lahat na 10 years old ay prisuhin kung gumawa ng crime. Hindi lahat.
Nasabi kong hindi lahat dahil hindi naman talaga lahat na mga 10 years old ay gumawa ng karumal-dumal. Ang isasabi lang dito, it depends how high the crime that they committed. Kahit 10 years old pa sila, pero yung crime na di committed nila, it's not that grave. So, hindi din sila mapipriso. Ngayon, kung grabe, sumapipriso talaga sila kahit 10 years old pa, di ba? Yung sinasabi kaya agree ako sa dalawa ni Bibi at saka ni Robin dahil para itong mga younger people ay may takot. Kasi sa totoo lang wala talaga silang takot. Ang mga kabataan dyan ngayon sa Philippines walang takot. Lalong-lalo na yung mga may kaya sa buhay, mga spoiled young children o young man, young woman, yung mga spoiled brat, wala silang takot. Alam nilang makagit away sila. Kasi nga, bata pa daw sila, less than 18 years old. So kahit anong gagawin nila, walang makagawa at walang makagawa, hindi sila pipresuhin. Untouchable, kumbaga. They're powerful, kumbaga. So that's why wala silang takot. They don't really care and they are not afraid because of that law. So kung ibabayan sa 10 years old, at least may takot na itong mga 11, 13, 14, 15, 16. Kasi alam nila na talaga namang piprisuhin sila kung makagawa sila ng heinous crime. Yan ang pinapaintindi ni Bibi at saka ni Robin. What is agree talaga ako diyan. Kahit 18 o 16, 17 pa yan, kung ang crime nilang nagawa hindi naman heinous, pwede silang ilagay sa DWS ba yan? So, yung ganon, yung i-rehab mo sila. Pero kung heinous na nga yan, ay, walang rehab yan. Diretso yan sa prisuhan. Ipipreso man sila sa juvenile prison. Merong juvenile prison. Dito sa USA, merong juvenile prison. Pinipriso nila yung mga young people, yung younger below 18, kung gumawa ng crime heinous, piniriso yan talaga. Meron akong kakilala, as in super duper kakilala, ngayong kanyang stepson nakagawa ng heinous, priso talaga ng 20 years. As in. Yan. Facts yan. Tapos ngayon, dito sa US, hindi lahat na mga state ay parihas ang laws, particularly sa mga minor. Iba ang laws dito, particularly sa mga minor. Kasi ang pagkakaalam siguro ng mga ibang politician dyan sa Philippines, attention Kiko Pangilinan, baka ang alam mo na dito sa US, iisa lang ang laws about the minority, the young people, na hindi sila mapipriso. Alagaan lang sila sa, not house. It's not like a rehabilitation house. No. Merong prisuhan dito. Alam din yan ni Bibi Gandang Hari kasi dito yan nakatira, di ba? Iba-iba ang laws dito. Every state in the US, iba-ibang laws, particularly sa mga minor de edad. Meron kaming dito sa USA, there are 51 states of the United States of America.
Itong 51 na to, iba-iba ang mga laws ng mga kabataan. Yung iba, grabe nga talaga namang bibitayin siguro. Pero pinipreso talaga yan. Ang ibang state dito, pag gumawa ng hinos ang mga kabataan, pipresuhin talaga yan. As in. Iba namang state, merong hindi, kumbaga i-rehab lang. Pero marami ding state nga pipresuhin talaga, depende kung gaano ka-high ang nagawa mong krimen. So ayan ha, kaklaruhin natin yan kasi ang iba kasi dyan ng mga politiko sa Pilipinas, kupya-kupya sa mga laws diri sa Amerika nga hindi naman talaga nila alam. Akala nila iisa lang ang laws dito sa Amerika, no, hindi pwede iisa. Lahat-lahat na mga state dito ay iba-ibang laws, particularly sa mga bata. Ang ibang ng state dito sa Amerika, sa mga adult, meron silang death penalty. Ang iba din against din dyan. Yung iba meron. Iba-iba dito ang laws dito. Kaya kailangan tandaan nyo, kayong mga politician dyan, pataka lang kayong kopya-kopya dito sa Amerika. Tapos hindi nyo naman inaalam kung gaano talaga dito ka particular mong crime. Hindi basta-basta. Kaya nga merong judge kaya nga kakasuhin yan kasi ang judge talaga mag-level up niyan. Sabihin ng judge, talagang hindi ito mapatawad, talagang anuhin natin to, talagang kasalanan nito, baka mamaya pamarisan pamarisan talaga. Tulad yan sa Philippines, pinapamarisan talaga. Ilan na ba ang kabataan ngayon dyan nga gumawa ng karumal-dumal nga nakaipsot, baga sa Bisaya, nakaipsot, nakalusot, yon, nakalusot. Kasi nga sa laws ni Pangilinan. Kaya lumaki ang ulo ng mga kabataan dyan, walang takot dahil sa laws ni Pangilinan. I-revise nyo yan. Kaya nga, Robin Padilla trying to revise that law. Kasi ang dami ng lumaking ulo ng kabataan nga wala ng takot, kahit sino na lang ang kanilang bubungguin, walang pake. Dahil lang sabi na, mapipriso ba ako? O diba? Yun ang sinasabi nga ni Robin Ang ibang kabataan dyan, dala-dala ng birth certificate nila, nilagay sa wallet nila. Kasi kung sakasakaling gumawa sila ng mga kasalanan, ipakita lang yun ng birth certificate nila sa pulis, wala na. Wala nang magawa ang pulis. Papakainin lang sa mga big 5-star restaurant. Okay, let's go. Let's take you to the 5-star restaurant. I will treat you good. Ganun na lang. Matatakot na lang ang pulis din kasi, ayan officer, meron akong birth certificate. 16 years old pa lang ako, hindi mo ako magagalaw. O, di ba? Ganon. Kaya kailangan itatrial nyo yan. Ikukort nyo yung mga dalawang bata dyan nga pumatay. Kukort nyo yan. Ang judge mag-decide yan sa gaano ka hinos ang nagawa nila. Which is lahat naman ng tao sa mundo, lalo na mga Pilipino, nagbantay sa mga pangyayari dyan ngayon sa Pinas, alam namin na talagang hinos yan. Hinos talaga yan. So, yung nagtanong sa akin nga, favor ba ako sa sinabi ni Robin Padilla at saka ni Bibi Gandang Hari? Yes. Hindi naman ako fans nitong mga to. No, I don't care about them celebrity or whatever like senator. No, I'm not. Wala ako dyan sa Pinas. Ang akin lang dito ang katotohanan. The right thing to do. To protect the younger people from the younger people. Because, grabe. Lahat. Kaya kayo dyan, huwag kayong gaya-gaya dito sa US na laws. Kung gumagaya kayo, talagang siguraduhin nyo na you are in the right train. Okay?
You are in the right train. You are in the right track. You are in the right line. You are in the same line. Pero, no. Hindi nyo magawa talaga. Kaya wag nyong gagayahin. Okay?